Mga kumabog sa closed-door interview preliminary competition ng Miss Universe Philippines 2026. Kilalanin. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Gaysal Ortega, ang vlogger na prangka, hindi Jusera, kagaya ng iba. Hello! At eto na nga, lumabas na nga ang kanilang video regarding dito sa closed-door interview nila sa Miss Universe Philippines 2026. At nalaman na natin yung mga personality talaga. May mga nalaman na natin sila kung paano sila magsalita, kung sino yung kinakabahan, kung sino yung hindi mapakali, umiikot yung puwet, yung kinakabahan, at nangangatog yung mga small intestine and large intestine at mga body parts, mga ganon. So, nakita naman, pero di natin po sila pwede husgahan na lang ng ganito, ganyan, ang bonggang-bongga. Congratulations sa lahat ng mga girls na umabot ng top 40 at nakita natin ang kanilang preliminary interview, closed door interview. Ayun. So, may napili akong 10. Ang 10 na ito ay napili ko dahil sa kanila ako nakarelate. At I think not your think and not other think. I think may sustansya when it comes sa preference ko. The way they answer the super duper easy question. Yung interview lang naman is about them, about sa sarili nila, about sa mga ginagawa nila, and kung bakit ikaw ang mananalong Miss Universe Philippines. Nothing extravagant or nakakalokang tanong, wala naman. It's all about them naman. It's all about their personality or whatsoever, kung anong ang pagkakilala na siguro ng organization sa kanila. Ayun, patungkol lang din naman sa sarili nila. So, nakakatuwa na yung ibang mga girls speak from the heart, authentic, and simple lang. Which is, pag simple is relate. Mas nakaka-relate ako kasi hindi ako mag-iisip kung ano yung sinabi. Mga ganon. Ano ba yung pinaggagawa mo? Mga ganong level. So, nag-aano talaga sa akin yung relatability. Wala kasi akong pakialam sa sobrang galing mong mag-English tapos hindi ko naman naiintindihan yung pinagsasabi mo tapos ang bilis-bilis mong magsalita. Akala mo mai-impress ako. No, hindi ako masyadong doon. Basta nakarelate ako doon sa kwento ng buhay mo, nakarelate ako doon sa the way na pagkwento mo kung ano ang mga pinagdaanan mo at saka kung paano mo sagutin yung tanong, yung relatability at saka yung sustansya ng mga pinagsasabi mo kung nakaka-Miss Universe ba. Ganon. Nakakaloka. Siyempre, baka sabihin lang ninyo, bakit si Fatima Bosch walang kasustansya, walang relatability? Bakit nagko-compare ka kay Fatima? Sa kanila yun. Ang akin, yung Miss Philippines natin ay dapat relatable at may sustansya magsalita. Yun yung pinaglalaban ko, yung Miss Philippines. At wala pakialam po manalo man. Kung sa Miss Universe kung ang Miss Universe natin ngayon ay walang sustansya at hindi ka relate. Ayun, no, di ba? Ayun. So, ayun lang talaga yung criteria ko. Hindi ako maghahanas tungkol sa makeup, damit, posture nila doon. No, the way, yun lang talaga. Kung ano ang inyong criteria for closed door interview, preliminary, judging, sa inyo yon. At sa akin naman ito, relatability and substance. Ayun. At ito na ang aking top 10. My number 10 sa aking listahan, Taguig, Bella Ismael. Bakit ang baba? Diba? Number 10. At least umabot pa siya ng number 10. When it comes to sustansya ng mga sinasabi niya, amazing. When it comes sa the way na pagsasalita, amazing. Pero wala akong ibang wala akong ibang natutunan at wala akong ibang nalaman kay Bella. Kasi yun pa rin, yung nalaman ko pa rin, yun pa rin yung kinikwento niya. Wala na siyang naikwento tungkol sa sarili niya, about ballerina, about whatsoever, about a school, about na nagtuturo siya, ganun ng bongga. Alam ko na yun. So wala talaga akong nalaman as in tungkol sa kung ano siya
personally doon sa Q&A na yun. Pero syempre, iba naman yung talk namin na personal pag nag-uusap kami. Doon lang na yun, sobrang sarap niya pakinggan, easy lang, relax na relax, to the point na when it comes sa sustansya ng kanyang pinagsasabi, ay panalo naman. But, ang relatability, kahit i-position ko yung sarili ko saan mo position, West, North, South, and East, hindi talaga ako nakaka-relate sa the way na magkwento siya. I really don't know. That's why nilagay ko siya sa aking number 10. Kasi I know na magaling talaga siya when it comes sa speaking skills niya. So, ayun, number 10 siya. Number 9 sa aking listahan, Negros Occidental. I really don't know. Kung iba hindi na-impress, yung iba na-impress naman. Hindi ako na-impress, but nakaka-relate ako sa kanya. Yun kasi yung criteria of judging ko, di ba? Relatability. At when it comes sa sustansya, at meron akong nahuhugot sa kanya, at nakilala ko si Alex Colmenares ng ganito dito sa interview. Kumbaga may pinaghuhugutan din naman siya. At yan ang gusto ko sa isang beauty queen. Yung walang masyadong binibigay na kung ano-ano mga mapalabok at saka mga kung ano-ano mga salitaan na nakakaloka na hindi mo na alam kung naintindihan mo ba sa kanya, siya ng bonggang-bongga. That's why pasok sa aking number 9, Alex Colmenares ng Negros Occidental. My number 8 sa aking listahan, Nueva Ecija. Michelle Berchel. Ang galing. Even though na yung may British accent siya, nakaka-relate pa rin ako sa kanya. Hindi ako nahirapang intindihin siya. Wala akong nakikitang nanginginig na body parts niya. Yung kalma lang din siya. Natutuwa ako. Hindi dahil magaling siya mag-English. No, hindi naman ako doon nagbe-base. Dahil every time na mga salitang lumalabas sa bibig niya ay talagang nagsisink in sa utak ko at saka dama ko. That's why pasok siya sa aking number 8. My number 7 sa aking listahan, Kamikian. Erica Kadayday. My gosh! Nakausap ko na to personal si Erica at nagbibisaya kami at nagtatagalog din. Tapos masaya siya kausap. Pero hindi ko ina-expect na ganito siya kagaling. Nagalingan talaga ako. May sustansya yung mga pinagsasabi niya. Bata pa siya, 23 years old, matangkad, maganda, at alam niya kung paano i-present yung sarili niya. Wow, I love it. I love it. Relate na relate ako sa kanyang kwento, kay Miss Camigin. Kaya pasok na pasok siya sa aking number 7. My number 6 sa aking listahan. First time sa aking listahan to ha. Muntinlupa Adela May Marshall. Apakagaling ng pala ni ate girl magsalita ng bonggang-bongga. I love it! Nakakatuwa. As in, naano ko na... sabi ko si ate girl lumalaban ng bonggang-bongga. Mukhang maiangat niya yung sarili niya sa competition. Parang may chance siyang umabot ang top 7 pag ginalingan pa niya ng bonggang-bongga. Dahil sa kanyang ipinakita doon sa closed door interview, talagang naiangat niya yung sarili niya doon sa top 7 ko na medyo masikip na ng bonggang-bongga. Eto na guys, papasok na tayo sa aking top 5 sa closed door interview. Sa akin to ha. May number 5 sa aking listahan, Cebu City. Hindi ko in-expect na makaka-relate ako kay April Smith. Hindi ko in-expect na better na siya when it comes sa communication skills. Kasi nagde-dwell pa rin ako sa mga comm skills niya noong 2016 and 2020 na wala nang i-improve sa ate mo, girl. When it comes sa technicalities, magaling talaga siya. Pero this time, hindi ko in-expect na ginalingan naman niya. At I think deserve niya ang umabot sa aking top 5. My number 4 sa aking listahan, Baguio City, Roxy Baines. Hindi niya ako binibigo. Still one of the charmiest? Ano, tama ba yun? One of the charming, bubbly, lovely, amazing personality. Itong talagang si Roxy. Wala akong masabing mali. Wala akong masasabing puna. Maliban doon sa Little Miss Philippines siya. Ayun lang.
wala talaga akong masyadong hana sa kanya. Kasi kung matangkad lang si ate mo, girl, ito ang nakakalokang kalaban ng number 1 ko. May standards pa rin talaga ako. Pero, Roxy, hindi mo talaga ako binibigo. I love you so much. Kung ano man ang maibigay sa'yo, kung ano man ang nakatadhana sa iyong corona, kung ano man ang resulta sa finals, maluwag kung alam mo yun, na tanggapin at saka hindi ka tanggap-tanggap na hindi ka aabot doon. Ganon lang, ganon. Feeling ko, kung halimbawa kung hindi ka makapasok sa top 7, parang ang sakit. Okay lang yung sa iba, pero wag ka. Okay lang na maligwak yung ibang mga frontrunner, basta wag nang ikaw. Kasi alam kong magaling ka, ng bonggang-bongga. Pinatunayan mo sa akin na Miss Earth Queen ka kasi. Grabe yung bunganga. Super charming talaga niya. Ay nako, lalong-lalo pag makausap ninyo sa in-person, nakakaloka, ang saya-saya, ang sarap ng feeling. At tapos, walang pagbabago. Roxy, still Roxy, kahit sa anumang segment. Napaka-bubbly, napaka-charming, amazing, napakaganda, napakatalino. Ayun. Kaya pasok siya sa aking number 4. May number 3 sa aking listahan. Hindi nyo ina-expect to. At hindi ko ina-expect. At hindi ko talaga, ano pa tawag doon? Hindi ko talaga lubos maisip na number 3 siya sa aking listahan. Laguna! Isabel Prats. I really don't care sa ranking ni Laguna sa ibang mga pages and bloggers. But number 3 talaga siya sa akin. Ano? At the age of 18 years old, ganyan niya siya makipag-communicate. Relatability, mataas. Substance, mataas. Kung may iba kayong hinahanap sa isang girl at wala sa kanya, problema na ninyo yun. Basta akin yun lang talaga. Laguna, I love it. I love it. Very spontaneous din siya ha, pag magsalita. Knowing na 18 years old si ate mo, girl, pinakitaan mo kami ng amazing. At saka, parang Gabby Carvalho of com skills nung 2025 na, amazing to ganon, mapapaganon ka na lang talaga. Kaya Laguna, pasok nga at kabog ka sa aking number 3. My number 2 sa aking listahan, Cotabato Province. My God. Claressa Westrom. My gosh! I know na UP graduate ka, alam ko na matalino ka, pero yung talino mo, yung pangmasa, hindi yung pagsosyalan. Nakakatawa yung relatability mo ay impactful, yung sustansya ng dawin na pagsalita mo ay amazing. Grabe nagkwento ka tungkol sa buhay mo. Oh my God, so touching. At I love that. I love that from you, Miss Cotabato. Hindi ko ma-imagine na ang taas niya dito sa sa closed door interview niya, preliminary. Oh my God. Deserve niya. Parang iniisip ko tuloy, parang deserve niyang umabot sa top 7. Pero siyempre, kailangan niyang nasabayan ng technical aspect. Nagalingan niya sa ibang department. Not to the point na dito lang siya magaling sa sa Q&A. But number 2, walang akong pagdududa at hindi ko pwedeng ibabaka pa sa number 2, Claressa Westrom ng Cotabato Province. At thank you. Thank you for sharing your life and thank you for sharing your ability sa amin. Kasi nakarelate talaga ako sa iyo. At ito na nga ang aking number 1. May number 1 sa aking listahan. This time, sinelyuhan niya na dapat talagang siya ang pinakakumpletong package na ipadala natin sa Miss Universe this year. La Union, Bea Melian Wendorsky, sa aking number 1. Wala na akong pagdududa. Kasi kung meron man akong pagdududa ngayon, which is yung kanyang maligalig na pasarela, pwede yung ma-train na kumalma ka be, ganyan. Ang kanyang maligalig na shoulders. Pero syempre dito tayo sa closed door interview, relatability, amazing. 50% ang ibigay ko talaga sa kanya. Siya yung best answer doon sa bakit ikaw ang susunod na Miss Universe Philippines. Siya yung the best answer. At damdam ko yung lungkot niya nang sinasabi niya yung sagot niya at so teary-eyed, heartfelt.
na hindi predictable yung sinasabi. Alam mo yun, yung feeling na, oh my God, this is the best answer na narinig ko sa lahat ng tinanong, sa lahat ng mga beauty queen na sumali sa Miss Universe Philippines. This is the best for me since na tinanong nila yan. Ang sagot ni Bea Milano Dworsky. As in, sinelyo na ako dapat ipadala doon kasi I can represent Philippines nicely, amazingly, and with pure na my goodness. Kahit nakikita naman natin sa itsura niya, oo, hindi siya Pinay na Pinay, oo, kung ano-ano pa nakikita ninyo sa physical na pagkukulang na perfection yung sa mga mata nyo, di ba? Pero nakikita ko sa lahat kasi ng aspeto, perfect, hindi perfect. Sa lahat kasi ng na aspeto, check niya lahat. Yung boxes na kailangan sa Miss Universe. So, sino pa ba? Dito sa segment nito, I think, siya talaga ang nakapagbigay sa akin ng relatability and substance ng bonggang-bongga na hinahanap ko sa isang interview. Number 1 sa aking listahan, La Union, Bea Milano Dworsky. There you go guys, maraming salamat. At saka i-comment lang ninyo dyan yung inyong top 5 sa comment section kung sino ang nagbigay sa inyo at nakarelate kayo sa mga pa-interview ng mga girls natin. Kudos dun sa iba, Miss Iligan City, Nueva Vizcaya, nice, Tandag City, I love it. Sultan Kudarat, nice one. Negros Oriental, ang ganda din ng iyong interview. Cebu Province, Manila, I appreciate. Hindi lang kayo pumasok sa top 10, hindi porket hindi kayo umabot sa top 10 ko dito sa aking closed door interview na pinili ay hindi na kayo magaling. Magaling pa rin kayo. Nagkataon lang na talaga na yung criteria na ibinigay ko sa sarili ko na relatability and substance ay yung 10 na ito ang nakakuha ng bonggang-bongga. Maraming salamat at sana ay palagi ninyo akong suportahan. This has been Gazel Ortega, ang vlogger na prangka pero hindi Josera gaya mo. Yes, ikaw yon. Tama ba? Bye!